Sumainyo ang Panginoon. Sino na sa inyo ang nakaranas na maiwanan? At sino na rin sa inyo ang nakaranas na mag-iwan? Bahagyo sa Ebanghelyo, hindi binanggit dito yung damdamin ni Jesus nung siya'y iniwanan ng kanyang mga alagad. Presumably, ito yung mga ilan sa tinatawag nating 72 disipulo ni Jesus. Kasi yung 12 alagad ay nanatiling kasama ni Jesus. Pero bahagi yung iniwan pa rin si Jesus. Bakit iniwan si Jesus? Kasi hindi nila kaya yung mabibigal na pananalita na ipinahayag ni Jesus. Hindi sapagkat binura sila ni Jesus, no? Kasi pag sinabi natin mabigat na pananalita, baka akala natin ay sila ay minura. Hindi. Ano yung mabigat na pananalita? Ay di yung pinagnilay-nilayan namin sa loob ng 4 na linggo. Tayo po ngayon ay nasa loob pa rin ng ika-6 na kapitulo ng Ebanghelyo ni San Juan, no? Na tumutukoy saan? Sa ipinahayag ng pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Na sinabi ni Jesus, ako ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, at ang pagkain na ibibigay ko sa sanlibutan ay ang aking laman. Ako ang pagkain galing sa langit. Ang sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya kaya yun ang dahilan kung bakit iniwanan si Jesus. Hindi nila kayang tanggapin ang mga pananalitang ito na ibinahagi ng ating Panginoong Yesus Cristo. Pagkakataon na kung saan ay pagkakataon na maaaring gawa ng kanilang kawalan ng pananalig kay Jesus, o maaaring hindi nila naunawaan yung ipinahayag ni Jesus. Ito po yung nais natin pag nilayan para po sa araw na ito, no? Iiwan niyo rin pa ako. Sa dalawang lamang mahalagang puntos. Una, paanyaya natin, alam namin na may masakit na damdamin kaakibat doon sa ikaw ay iwanan. Bahagi yun kung tawagin namin basic human experience, no? Na iwanan ka ay nagdulot ito ng masakit na bahagi ng iyong pagkatao. Kaya yung paanyaya ng pumikapal ay makita mo natin na alin. Mapatawad natin yung mga taong nang iwan sa atin. Kasi yung po, sabi nga po natin, ay kapag hindi natin napatawad yung mga taong nang iwan sa atin, balik man o hindi, pero dahil yung nagdulot sa atin ng pagkabagabag, sakit, at habis sa ating buhay, ay kinakailangan natin patawarin. Bakit? Sapagkat kapag hindi mo natin napatawad yun, yung naging mga biktima ng pag-iiwan ay later on ay maging mga victimizer din. No? Kalimitan naman ng mga victimizer ay mga victim din. Kaya lang, kasi ay hindi nila napatawad, kaya subconsciously
subconsciously, ay kahit na sabihin mo na, hindi ko gagawin yan sa iba. Bahagi yun. Later on, malalaman mo na lamang sapagkat hindi mo napatawad yung tao nang iwan sa'yo, mangingiwan ka rin. Sa pag-aakalang ikay makagaganti. Kaya napakahalaga na humingi tayo ng kapatawaran sa mga pagkakataong magpatawad tayo una sa mga pagkakataon at sa mga taong nang iwan sa atin. Napakahalaga po yun na mailapit natin sa buong may kapal. Ilapit natin kay Jesus, Panginoong Jesus. Tulungan mo akong mapatawad ang mga taong nang iwan sa akin. Balik man o hindi, ang nangyari o maari naunawaan natin o hindi, dahil maliwanag natin nagdulot ito ng sugat at kinakailangan ang sugat na ito ay mahilom sa ating mga puso. Kaakibat din po nito sa mga pagkakataong tayo ay nangiwan, balik man o hindi. Pagkakataon na kung saan sana ay maihingi din natin ang kapatawaran sa mga taong naiwanan natin. At sana rin, alam nyo, mga 12 to 18 years old ago, ako po'y na-involve sa mga OFWs, lalong-lalo na ako doon sa mga naiwan dito sa Pilipinas. Kasi nung panahon na yon, hindi pa naman uso yung mga cellphone, social media. May mga pagkataon na yung mga magulang, nanay o tatay o pareho, hindi nagpapaalam sa kanilang mga anak. So magigising na lamang yung anak, wala na yung nanay niya, wala na yung tatay niya. Very traumatic pala yun. Yung hindi man lamang nagpaalam sa iyo, biglang nawawala. Hindi mo malaman kung bakit nawala. At yun po, hindi lang po sa mga bata. Sana manguri ng relasyon. Kinakailangan, maging maliwanag na magkaroon ng closure. Pagkakataon, balik ko yun, kasi pupunta yung magulang kung saan pupunta. Sa ibang bansa, magkatrabaho, paraling, may ibang gustos yung kanyang anak. Kaya lang hindi yun maintindihan ng bata. Bakit? Hindi alam ng bata eh. Ang alam ng bata yun. Pagkagising niya, wala na yung nanay niya. Hindi kaya wala na yung tatay niya. Yun ay nagbigay ng matinding pagkasugal sa kalinangan ng kanyang pagkatao. Kaya mahalaga na makita natin yung mga pag-iiwalay, dapat may closure yun. Bahagi yun na makita natin. Pagkakataon na kung saan ay higit natin may pamalas, sapagkat may mga pagkataon hindi na natin pwedeng balikan, pero at least sana po ay magkaroon ng closure. At sa mga pagkakataong tayo ay nakapag-iwan sa anumang uri ng kadahilanan, ihingi din natin ang kapatawaran, lalong-lalo na sa harapan ng may kapal. Panginoon, ako'y humihingi ng tawad sa mga pagkataong ako ay nakapag-iwan. Kung ano man yung aking iniwan. Isa lang dapat ang dapat natin iwanan na hindi tayo magkakasala. Ano yun? Iwanan ninyo ang kasalanan. Yun ang hindi nyo na kinakailangan hingi ng tawad. Kapag ang iniwanan ninyo ay kasalanan. Pero sa mga naiwanan natin, so nawa ay makahingi tayo ng tawad na maaaring gawa ng alin, ng sukat na sanhi ng ating pagkaiwan. Lalong-lalo na doon sa mga pagkakataong
hindi tayo nakapagsabi o nakapagpaalam. Pangalawa, bahagi yun ng paanyaya na ipinapahayag na Jesus si Allen. Hindi tayo kailanman iiwanan ni Jesus. Kaya nga nung tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, iiwan niyo rin ba ako? Anong sabi ni Pedro? Kanino kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Bakit? Nakita ni Pedro at ng kanyang mga alagad na alin, yung salita ni Jesus ay ang salitang hindi nangiiwan. Ang salita na naging laman, ang salita na naging tao at nakipamuhay sa atin. Ang salita na nag-alay ng kanyang sarili upang tubusin tayo sa kasalanan. At yung salita na inaalin para maging kabahagi tayo, maibalik tayo sa orihinal ng plano ng Diyos. Ano yung orihinal ng plano ng Diyos sa atin? Kasama niya tayo. Hindi lang para sa langit. Ngunit habang narito tayo sa lupa, kasi yung banal na pagdiriwang ng misa, ang pagbibigay ng kanyang katawan at dugo ay rin. Yan ay ang walang hanggang paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili upang mailigtas ang sangkatauhan, upang ipakita na rin palagi natin siyang kasama. No? Kaya every hour may misa. Dito man o sa iba't ibang bahagi ng daigdig. No? Maaaring iba-iba lamang ang lingwahe. Kaya eternal offering of God, na alin? Na ang kanyang salita na nagkaroon ng laman ay maging bahagi na alin. Yung salita upang ang isang kapirasong tinapay ay maging katawan ni Jesus. Ang salita na ang ilang patak ng dugo, ilang patak ng mga alak ay maging dugo niya para alin? Makasama tayo. Maging bahagi tayo. Bahagi yun. Kaya nga, paanyaya na ipinahayag ng buong kapal, no? Sa pagkakataon na ipinamamanig niya sa atin, lalong-lalo na doon sa ikalawang pagbasa na alin, yung pag-ibig ng Diyos, katulad ng pag-ibig na nawa matularan ng pag-ibig ni Jesus sa kanyang simbahan at ng pag-ibig ng mag-asawa. Kaya ito po yung bahagi na kung saan ay makita ko natin. Ano lang ang kailangan natin? Pagtitiwala. Pagtitiwala. Na ano man ang mangyari, maliit na makita natin na hindi tayo iwanan ng Diyos. Bakit kami sinasabi natin na iniwanan ako ng Diyos? Pakiramdam natin yun. Kasi bakit? Tayo ang lumayo sa Diyos. Tayo ang nagkasala sa Diyos. Kaya akala natin nilayuan tayo ng Diyos. Hindi. Nandyan mismo yung Diyos. Paanyaya o yun. Kaya nga po, ninais niya at aling hindi lang ninais. Sa pamamagitan ng simbahan, institutionalized. Nandito siya palagi sa banal na pagdiriwang ng misa. Pwede natin siyang tanggapin anytime, anywhere, basta may mga pagdiriwang ng misa. Ano lang kailangan natin? Magtiwala. Magtiwala sa Kanya. Kaya po maganda po yung debosyon ng mga dakilang awa ng Diyos, Divine Mercy. No? Jesus, I trust in you. No? Ayun ang huwag natin kalimutan, magtiwala tayo na alin. Ang Diyos natin ay ang Diyos na hindi nangiiwan. Dito pong dalawang ito, no? Humingi tayo ng kapatawaran sa mga tao iniwanan natin. Humingi tayo, mapatawad natin ang mga tao nang iwan sa atin. Ang katulad po ni Pedro, higit tayo manalig. Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang tunay na Diyos na kailanman hindi mangiiwan.